Shoutout kay Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, Jervin Chris, at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita natin ngayon dito sa Barangay Ginebra ay mukhang gagawa ng trade ang koponan ni Coach Tim Cone dahil nga dito sa naging injury sa kanilang lineup. Plus, itong Rain or Shine Elasto Painters daw ngayon ay naghahanap ng sentro. So, posible na baka itong si Ben Adamos ay dalin dito sa Rain or Shine Elasto Painters at baka pati na rin itong si Raymond Aguilar. Sa ngayon kasi itong Rain or Shine Elasto Painters, para kung hindi kayo nanonood masyado ng mga games ng ROS, na injure yung kanilang main backup center na si Luis Villegas. Ito ay 6'8 center na hindi nakapaglaro last year dahil nagkaroon ng ACL. Ngayong season naman ito, hindi rin na naman nakapaglaro dahil nagka-knee injury. So parang siya yung Jeremiah Gray ng Rain or Shine. Magaling na player pero hindi nagagamit dahil nagka-injury. Ngayon ang Rain or Shine gustong kumuha ng isang center na makatutulong dito sa kanilang lineup dahil syempre hindi naman po pwede na aasa lang sila dito kay Keith Datu at sa import nila. Syempre kinukonsidera din ni Coach Yengyao na kapag Philippine Cup wala silang import at hindi po pwede na dito na lang si Keith Datu yung kaisa-isa nilang center at si Bo Belga matanda na rin yan at undersized itong si Belga kumpara dito sa ibang mga big men sa liga. So yan ngayon ang pag-aralan ng Rain or Shine na gumawa ng trade. At ang kinoconsider nga nila ay itong si Ben Adamos. Dahil itong si Ben Adamos ay 6'7 yan, halos kasing laki nitong si Luis Villegas. At kung performance ang pag-uusapan, yung potential niya halos parehas din dito. Kaya hindi na ako makapagtataka kung itong Rain or Shine ay gusto nga makuha itong si Ben Adamos. Dahil yes, sa totoo lang kung nanonood kayo ng Ginebra, halos very limited yung minutes ni Adamos. At kapag bumalik na si Isaac Go at Jamie Malonzo, lalo yung mawawala ng minuto. Kaya sa tingin ko makabubuti rin sa karera ni Adamos kung siya ay dalhin dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Dahil alam naman natin yung filosofiya ni Coach Yengyao na lahat ng players doon sa team niya binibigyan niya ng minuto na ipakita kung anong kaya nilang gawin. Kaya hindi na nakapagtataka na iyan ay gagawin niya dito para kay Ben Adamos. Kaya kung sakasakali na ganoon nga maging sitwasyon at mabigyan ng minuto ito si Ben Adamos dito sa ROS, maganda yan. Ngayon, sino naman kaya pwedeng kapalit? Well, si Ben Adamos syempre, hindi masyadong mataas ang trade value. So, malamang itong Barangay Ginebra ang makukuha lang dyan dito sa Rain or Shine Elasto Painters ay baka second round pick o di kaya naman itong big man, backup big man na si Nick Demusis o isa doon sa mga wingmen. Doon sa maraming wingmen itong Rain or Shine Elasto Painters. O pwede rin for example na baka ang kunin ng Ginebra itong si Leonard Santillan o kaya naman maraming mga players dito sa Rain or Shine na pwedeng makuha Ginebra. Isa doon sa pinag-iinteresan sana nila si Gian Mamuya kaya lang nga nagkaroon ng injury. Kaya yan ngayon ang kinukonsidera ng Ginebra. Pero maliwanag dito kung kukunin ng Ginebra o kung kukunin ng Rain or Shine itong si Ben Adamos, asahan natin na ang Ginebra hindi magdadalawang isip dyan, lalo na kung draft pick ang magiging kapalit nito. Kaya sa tingin ko, ito isa po pwedeng maging trade kung saan hindi naman malulugi Rain or Shine at pati na ang Ginebra. Actually, makikinabang pa Ginebra dito dahil gagaan yung rotation ni Coach Tim Cone, lalo na kapag bumalik na si Isaac Go at itong si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Kaya yan ngayon nagko-consider natin dito sa Barangay Ginebra na baka dali na nga dyan si Ben Adamos plus malay natin baka yung ibang players nilang hindi pa ginagamit katulad nila Bon Pesumar at Jason David ay ma-trade na rin sa iba't ibang mga koponan. So, yan ang balita ngayon dito sa Ginebra na mukhang meron na namang pinaplano dito na bagong trade.